Hello Kathden fans! Tatanggap ng panibagong award mga kasambreros. Fresh na fresh, nakaka-post lang kagabi. Ito po ay from Philippine Academy of Film and Television Arts mga kasambreros. So, ang awards ng Kathden, magkasunod talaga sila mga kasambreros sa pinost sa Facebook page nila, ay Philippine Box Office Star, si Ma'am Catherine, tapos si Sir Alden din po ay Philippine Box Office Star mga kasambreros. So, ang PAFTA or Philippine Academy of Film and Television Arts mga kasambreros ay nag-post ito kagabi, no? Sabi dito yung PAFTA daw ay proudly presents the Philippine Box Office Star Award to exceptional individuals and have demonstrated, so parang yung unparalleled nila ng mga performances mga kasambreros. Dito ay para sa Hello Love Again. Actually marami pa. May isa pang award dito ang Hello Love Again mga kasambreros. Ito naman sa nominations na naman sa Star Awards for Movies. Okay? So 41st Star Awards for Movies. Nominations dito ay grabe. Ang nominations ng Hello Love Again ay 10 yata ito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 nominations mga kasambreros ang natanggap ng Hello Love Again ng 41st Star Awards for Movies. Panibagong awards naman ito, panibagong nominations naman ito mga kasambreros maliban na sa mga Eddies, Guillermo Mendoza, and Famas and so on. So iba yun, iba to mga kasambreros. So best movie, ito yung nominations ng Hello Love Again ng Kathden mga kasambreros. Grabe, so magkaiba rin yung PAFTA at saka yung 41st Star Awards for Movies. Grabe, kaliwat kanan pa rin mga kasambreros, no? Grabe yung yung impact talaga ng Kathden. Alam niyo, nakaka-proud magiging isang Kathdenatic mga kasambreros. So ang nomination sila ganito, no? Best Movie, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Ensemble Acting, Best Screenwriter, Best Cinematographer, Best Editor, Best Musical Scorer, Best Production Designer, Best Sound Engineer, and Best Love Team mga kasambreros. So sorry pa, medyo na-hype ako. Kasi dito, naging love team pa talaga dito mga kasi. So, mangyayari talaga ito, no, manifesting mga kasambreros. Hindi man sa screen, pero sa real life ay love team talaga ang Kathden mga kasambreros. So, congratulations na sa Kathden. Talagang yung 41st Star Awards for Movies ay wala pa akong petsa kung kailan ang awarding nito mga kasambreros. Pero pag meron na ay of course, no, ipapost natin mga kasambreros. So may mahabang message actually yung PAFTA para kay Catherine at saka kay Sir Alden mga kasambreros. Pero yun, parang general acknowledgement nila sa mga pelikula, sa mga actors, sa mga directors, sa mga production designers and so on. Sa mga producers, no, na nag-outstand mga kasambreros or nag-stand out sa kanilang field of endeavor mga kasambreros. So congratulations na bumabaha talagang ang tao dito ay binaha tayo ng kaliwat kanang tao dito awards mga kasambreros ngayong November 1 sa Kathden. So sabi niya dito ng PAFTA, I proudly presents the Philippine Box Office Star Award to exceptional individuals who have demonstrated unparalleled success and dominance in the entertainment industry. This prestigious honor is bestowed upon those who have consistently topped the box office charts, have consistently captivated audiences and remarkable performances performances and achieved extraordinary milestones in their respective projects. This award celebrates the commercial success and enduring popularity of its recipients, acknowledging their significance and so on. So, yun siya mga kasambreros. So, mahaba, no? Para ito sa Kathden mga kasambreros. So, nakakatuwa lang, no? So, yun. Congratulations ulit sa Kathden. And then ito, may mga bagong pictures, no? Si Ma'am Catherine mga kasambreros. Dito po sa costume party nila kagabi, no? Kasama si Sue Ramirez at saka si Dominic Roque mga kasambreros. So ito po ay naka-white pala yung theme nila, no? Nakaputi mga kasambreros. So si Sue Ramirez, so pareho sila ng outfit para ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So white shoes, no, white dress, shades, tapos sa corona mga kasambreros at saka gloves, no? So yun po siya. So yun, kasama pala dito si Sue Ramirez. So parang pala siya mini celebration ang ginawa nila kagabi mga kasambreros, no?
Although we are not encouraging naman yung Halloween talaga mga kasembreros, pero sila parang ano lang siya, parang yung costume nila ay hindi ganun ka nakakatakot. And then ito, nakakatuwa ito mga kasembreros kasi kung kilala niyo yung housemates na sina Clifford at saka si Rave, yung crush pala nila ay si Ma'am Catherine, no? Si Ma'am Catherine Bernardo mga kasembreros. So ang cute lang, no? Ang difficult, Clifford, ang dutiful langga ng Cebu. Taga Cebu pala ito si Clifford, no? Birthday niya is July 7, 2006. Nakabatang bata, no? 2025 ngayon, so 19 si Clifford mga kasembreros, no? Tapos ayun, celebrity crush ay si Catherine mga kasembreros. So tapos favorite color niya rin yung blue, no? Kay Sir Alden naman yung blue. Tapos si Clifford naman ay bata pa din si Rave pala. Rave, ang optimistic apo ng Tarlac, no? Si Rave mga kasembreros. March 29 naman yung kanyang birthday, 2009. Sobrang babata na mga ganito, no? Tapos si Catherine Bernardo nga yung kanyang crush mga kasembreros. Tapos sinigang naman ang favorite food. Talaga binasa ko yung kanilang profile, yung kanilang no? So yun, ang cute lang mga kasembreros. And then ito, so parang dito sa pictures na ito mga kasembreros na pinagtabi-tabi, parang binibihisan, no, si Ma'am Catherine mga kasembreros. If I'm not mistaken, ito na yung ginagawa na niya dun sa figure wax or wax figure niya sa Madame Tussauds mga kasembreros. So parang binibihisan siya at saka kinukuha yung mga angulo and so on ni Ma'am Catherine mga kasembreros, yung texture ng balat and so on. So nakakatuwa paano nila ginagawa yung ganito, na nakakopya talaga nila yung itsura, yung figure ng isang tao. So nakaka-curious lang mga kasembreros. And then ito si Sir Alden ay siya, no, parang nag-family outing or kumain pala sila kahapon. Dito nga sa parang kasama nila sila Angel and so on. Tapos naka white cap, no, naka-sombrero si phenomenal box office Cinema King. Kasama of course parang family day nila mga kasembreros. Ito yata yung sa Ricos, no? Yung finlash din natin kahapon, yung sa Ricos restaurant sila. Favorite restaurant nila itong Ricos mga kasembreros eh. So tawag dito, family bonding, no, family time mga kasembreros kasi nga ay holidays, no, ondas mga kasembreros, kung kaya ay tawag dito, kumain sila sa labas as they normally do mga kasembreros, na Fulkerson family. Of course si Risa ayan dito, hindi ko lang kung siya, parang Japanese or Korean restaurant itong Ricos mga kasembreros, kasi yung kanilang chopsticks, yung kanilang nasa pagkainan sa plato ay parang chopsticks siya. So malamang ay Korean or Japanese ito mga kasembreros, or Chinese restaurant ang Ricos. Parang siya, yung theme or yung kanilang menu ay nagsiserve sila ng mga Korean or Chinese or Japanese lahat na namin miss, no, na mga putahe mga kasembreros. And then ito, so si Sir Alden, no, si Kiara at saka si Bambi, parang mga friends niya yata ito mga kasembreros, no, si Kiara at saka si Bambi mga kasembreros. So di naman halata kung sino favorite ni Alden. So may mga aso, yung aso, pangalan yata ng mga aso itong si Kiara at saka si Bambi mga kasembreros. So parang pumunta siya sa isang, hindi ko alam, parang bookstore ba ito or parang ng friend niya, parang may kusina tapos may so hindi ko, si Dayan Faye Manabat. So ito yung nakatag dito mga kasembreros, no. So baka isa sa mga close friends ni Sir Alden mga kasembreros. So this was yesterday or kagabi, October 31 pa ito mga kasembreros, kung saan ay si Sir Alden ay naka-white din. Terno-terno na naman sila ni Ma'am Catherine, no, kasi nga white yung sinuot ni Ma'am Catherine kagabi. So of course si Sir Alden ay naka-white din dapat, ganon. Tapos naka-white cap pa siya dun sa Ricos, no. So favorite ko. Talagang nag-uusap ang dalawa ito, no, sa parang dress code nila mga kasembreros. So hayaan na natin, kunwari wala tayong naririnig at wala tayong pikit mata tayong pikit mata at wala tayong know-how mga kasembreros sa kanilang pag-uusap privately.
Pero yun, alam natin nag-uusap naman talaga sila mga kasombreros. And then ito, last item natin ito mga kasombreros, pero kasi meron pa tayong isang vlog. Si Ma'am Catherine dito, para siyang parang kinumpile ng isang hindi, itong fan, parang kamukha daw niya si Ma'am Catherine mga kasombreros. So parang nag-guest ito sa Magandang Umaga mga kasombreros. So parang isang fan siya na medyo medyo may similarity naman mga kasombreros. So ka-look alike ni Catherine Bernardo live mga kasombreros. So parang inimbitahan siya mga kasombreros doon sa si Trisha, parang ganun ang kanyang pangalan mga kasombreros. So medyo may similarity siya, morena din mga kasombreros. Pero yun, fan din siya ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Alright, so yun na sa ating captain items. Once again, congratulations. Nako, hinahabol at hinahabol talaga ng awards ang captain. Gusto kong maramdaman yung yung nomination nila at saka manalo sana na Best Love Team dun sa Star Awards for movies mga kasombreros. Para maramdaman din sila na love team pa. So kahit na hindi man makuha yung Best Supporting Actor, Best Actor, Best Actress, sana makuha yung sa Best Love Team mga kasombreros. Although 50-50 ako kasi syempre may mga Don Bell, may Kim Pao na talagang lantaran yung kanilang pagiging love team. May Franceth at marami pang iba mga kasombreros. So pero yun, talagang hoping pa rin at least na magkaroon ng award na ganito Best Love Team ang Kath din mga kasombreros. So let's hope and let's pray mga kasombreros. Alright, sinasi sa ating Kath din items sana po ay pagin pa natin ang Word of God. Today is November 1 na, 2025, Saturday na po. Enjoy your weekend and holiday. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang cute po nito Sana po ay pakinggan natin hanggang dulo. Ang title po kasi natin ay Gaya ng Niebe or Snow. Proverbs 25:13, like the cold of snow in time of harvest is a faithful messenger to those who send him, for he refreshes the soul of his masters. So, napakaganda ito mga kasombreros. By the way, sino po ang nakapunta na or nakauwi na galing sa sementeryo para dalawin ng ating mga yumaong mga family members, ako kasi ay nasa Sultan Kudarat pa yung libingan ng tatay ko, so hindi na ako nakapunta. Pero yung kapatid ko po andon mga kasombreros. So, ito yung ating title, ito yung ating topic mga kasombreros ay about sa snow, kinumpara niya King Solomon or Haring Solomon mga kasombreros yung messenger na parang parang niebe so like the cold of snow, yung lamig mga kasombreros. So sino dito sa atin yung nasa ibang bansa or naka-experience na ng snow kasi ako po ay hindi pa nakakita at saka naka-experience sa isang malamig na lugar na kagaya ng snow mga kasombreros. So kinumpara dito yung faithful messenger sa time of harvest mga kasombreros, na kung saan ay ang isang tao sa yung isang messenger ay isang kagalakan at isang refreshment ba sa kanyang master or sa nagpadala sa messenger na iyon mga kasombreros. Parang kung ikaw ay amo, tapos meron kang kasambahay or meron kang worker or isa kang manager, tapos yung mga members or mga empleyado ay masigasig, masipag, so they are considered or they're compared to the cold of snow mga kasombreros. Imagine the relief when you have been working out or we have been out working under the scorching sun during harvest time and someone brings you a refreshingly cold drink. So kagaya ng nagtatrabaho ka sa farm for example na sobrang init, tapos may nagpadala sa iyo ng malamig na tubig or isang malamig na drinks mga kasombreros, ay nakaka-refresh, di ba? Parang syempre uhaw na uhaw ka, so parang mauubos mo isang litro ng soft drink mga kasombreros. By the way paalala lang po, ang too much na soft drinks, yung kada kain may soft drinks ay masama po talaga sa ating katawan, maraming epekto niyan, maybe acid reflux,
maybe UTI, maybe kidney stones, no, at marami pang iba. So kapag once a month or sa isang linggo, isang beses na soft drinks, okay lang po yan. Pero pag parati, ay nakakasira po talaga sa ating katawan. Now, replace that drink with a trustworthy messenger. So yung drink na yon, yung parang malamig, yung parang soft drink or inumin or malamig na niebe, mga kasambres, ay replace natin or palitan natin ng messenger, no, tagahatid ng mensahe or mensahero, mga kasambres. No, just like that drink cools you down and rejuvenates you, a trustworthy messenger brings peace of mind and assurance to the one who sends them. So, ganon mga kasambreros, no? Faithful messenger at saka messenger, kung pa maaasahan na mensahero or trabahante, mga kasambreros. When you're relying on someone to deliver important news or information on your behalf, you want to have faith in them. So, ang mensahero, ito nangyayari sa atin yan sa government, yung mga spokesperson, no? Sila yung mga tagapagsalita ng bawat departamento, no? Sila yung tagapaghatid ng mensahe, magmula siguro sa presidente, or spokesperson ng vice president, spokesperson ng gantong department of justice, for example, house speaker sa congress, for example. So sila yung mensahero. So sa atin kasi ngayon talagang cellphone ang labanan, no? Talagang text, messenger, Facebook, no? Ganon mga kasamaras na pero yun na, the greatest messenger ay ang ating Panginoon, mga kasambreros, and or of course, no, Archangel Gabriel, mga kasambreros. So this verse reminds us of the importance of trustworthiness and reliability in communication. So napakalaga ng communication kasi may mga nami-misinterpret yung taong pinagsendan mo ng information or ng message kapag hindi natin na-deliver ng maayos. So kapag nandun na yung misunderstanding, minsan nag-aaway ang mag-asawa, nag-aaway ang magkaibigan, mag-aaway kayo na kahit na sino, kasi nga nagkaroon ng misunderstanding, mga kasambreros, so kapag hindi na-deliver yung mensahe natin. So that is why communication is very important sa mundo natin, mga kasambreros. So minsan, no, yung mga information nagiging misinformation, nagiging false information, kung kaya nagkakaroon ng mga conflict, no, sa bawat party, mga kasus, kung sino man ang involved doon. Kasi nagkakaroon ng minsan kasi pag nilagay natin yung words or pag sinabi natin yung words, magkaiba siya sa text lang or magkaiba sa pag-post natin sa social media, at saka magkaiba yung tono ba ng sasabihin mo siya literally sa yung bunganga, mga kasama. So ganun po siya. So kung kaya napakalaga po ng good and well communication, mga kasambirero, sa ating society, maging sa loob ng pamilya, no? Trustworthy messenger can bring comfort and satisfaction to the sender, just as a cool drink is a welcome relief in the heat of harvest time. This verse ultimately highlights the value of trust and dependability in our relationships and interactions with others. So kagaya ng nasabi natin, mga kasembreros, no, na importante talaga yung good communication at saka right communication sa ating kapwa-tao. So reflect on the connections you have with others in your life and consider the impact of trust in those relationships. How does it feel when you can rely on someone to deliver a message accurately and faithfully? So may mga tao talaga, no, na talagang maasahan when it comes to communication. So ako pa graduate ng mass communication student, no, bachelor degree, mga kasamaras, no, share ko lang. So kung kaya talagang masabi ko na mahalaga talaga ang communication, kasi nga yun yung way ng connection ng tao from one person to another and from one place to another, mga kasombrero. So may it be sa ating mga devices, etc. So ganun po siya, mga kasombrero. So Proverbs 25 verse 13, mga kasombrero, ay napakahalaga po nito because it represents a picturesque analogy that resonates with the essence of trustworthiness and reliability. So tayo ba, pagkakatulaan ba tayo? Kasi minsan kapag kunwari sa magkakaibigan, di ba, pag mali yung delivery ng mensahe doon sa isa, ay nagko-conflict, no, from the from the main source ng information toward doon sa magsasabi, kunwari secret, no, tapos sasabihin ng kaibigan doon sa isa,
tapos mali yung pagkaka-deliver, ayun, mali yung pagka-relay ba ng message mga kasubreros, ay doon na nagsisimula ang conflict. So, doon nagsisimula ang gulo, no? Kasi nga, misinformation ang nasabi. So, connecting Proverbs, so, dito, yung relevance ng Proverbs 25:13 extends beyond its ancient origins, resonating with contemporary society's emphasis on trust and reliability. So, relevant talaga ito kasi ang trust, ang reliability, mapagkakatiwalaan ka ba, no? Parati nating narinig sa mga balita, no? Na mapagkakatiwalaan, serbisyong totoo lamang, and so on, mga kasambreros. So, talagang relatable at saka relevant ito araw-araw. Kasi, kunwari, no, talagang sa pera, no, sa loob ng pamilya, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, dapat napagkakatiwalaan ka sa kung napagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka rin sa malaking bagay. So that's biblical as well, mga kasama. So same goes with the communication. So kung ang impormasyon na sinabi sa iyo ay ganoon din ang sinabi mo, so matutuwa ang nagbigay or nagpa-send ng message, mga kasama, sa iyo. In a world where these qualities are highly esteemed in personal, professional, and communal spheres, the verse serves as a timeless beacon of wisdom. It prompts a reflection on the impact of one's trustworthiness in fostering healthy relationships, building credibility, and promoting harmony in diverse settings. Embracing the principles embodied in this verse can lead to a more cohesive and trustworthy society. So, gano'n, no? Talagang relevant din ito ngayon kasi talagang yung ating mga spokespersons sa ating gobyerno ay talagang they deliver messages, and kababa sa advent, no, sa pagdating ng social media, talagang yung lahat nagiging vlogger na kasi kasi lahat ay nagsishare na ng mga post, no, kagaya ng mga sa politics, no, ay talagang lahat tayo ay aware na kasi nga gusto rin lahat mag-post, mga kasambreros, at gusto maging aware, no, at maging maalam ba sa kung ano nangyayari sa mundo natin ngayon, especially sa ating gobyerno, mga kasambreros, which is positive yun, mga kasambreros, kasi kapag darating naman ng eleksyon, alam niyo na pala kung sino tong mga boboto na hindi natin dapat iboboto kasi nga mga corrupt sila. So hindi madala na tayo, mga kasus, no? So alam natin kasi nagiging transparent, no, ang ating society, mga kasambreros, dala nga ng social media at saka ng cellphones na rin, no, sa mga bawat individual, kasi kahit na mga bata pwede mag-share at maging aware ng nangyayari sa ating gobyerno, kasi nga with the advent of cellphones na rin, mga kasus, no, advantage po yun. So wag lang gamitin sa masama at saka sa ibang bagay, no, na hindi beneficial, kasi doon na lang nagkakatalo, mga kasambreros, kapag ginamit natin sa masama, no. So yun siya. Alright, so yun lang sa ating Word of God, ha. Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, reliability, trustworthiness, at credibility, integrity, and honesty from the Lord Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasama. Paalam po. I love you.